Sisimulan na po natin po ang ating pong pangkaraniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Sa pangunguna po ng ating kagalang-galang Vice Mayor Danilo Lalinio Liwanag, Tagapangulo. Lahat po ay inaasahan ng tumayo. Sa pong magalang na pagbati ng umaga sa ating pong lahat, ganoon din po sa ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, ganoon din po sa ating mga bisita. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno ng ating kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Magandang umaga po sa ating lahat. Simulan ho natin ang ating regular na pagpupulong sa pamamagitan ho muna ng isang dasal sa ngalan ng Ama, Diyos, Espiritu Santo. Masalangit, dumating kami sa iyo ngayong araw na humihiling para sa iyong gabay, karunungan at presensya habang sinisimulan namin ang pulong na ito. Tulungan mo kaming maging makabuluhan ang pulong na ito, maging daan ka nawa namin upang magkaroon kami ng pagkakaisa para sa ikaunlad ng pamayanan. Punan mo kami ng iyong biyaya, Panginoong Diyos, upang sa aming paggawa ng mga desisyon na maaaring makaapekto sa mamamayan ay makita namin na sa iyo nagmumula ang lahat ng kapangyarihang mamuno dito sa daigdig. Patuloy mong ipaalaala sa amin na ang lahat ng ginagawa namin dito ngayon, ang lahat ng aming makakamit para sa pagtuklas ng katotohanan at para sa kabutihan ng nakararami, para sa paglilingkod sa bayan at sa bansa, at para sa kalwalhatian mo. Pagpalain mo kami, Panginoon, ito'y hinihiling namin sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoon na si Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong sabay-sabay na awitin ang ating pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Manatili pong nakatayo ang ating po mga konsehal ng bayan at sabay-sabay po natin bigkasin the Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituents and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act. As I tread the pathways of local legislation, may the Almighty guide my mind and my heart, that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Good morning po. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan at ganoon din sa ating mga bisita. Pagbasa ng ating nakaraang katitikan. Maraming salamat po, kagalang-galang na Tagapangulo at sa lahat po ng kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan. Ang katitikan po ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan Quezon na ginanap noong Disyembre 9, 2024. Ang lahat po ng CP ay naipadala na po ng kalihiman ng Sangguniang Bayan through electric mail at saka po kung kakailanganin ay yung pong hard copies ay naipadala na po. Kung kaya po ito po ay hinihiling ko na
sa kagalang-galang Port Salumbidas upang mapagtibay na. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po Mr. Chair. Kung wala na hong pagwawasto sa ating nakaraang katitikan ay hinihiling ko po na atin na itong pagtibayin. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangaluhan po ng ating kagalang-galang Konsehal Choi Eliasar. Mayroon po bang pagtutor? Kung wala po ang ating pong nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Sa ngayon po ay nagpatawag po tayo o nag-imbita po ng ating pong mga panauhin mula po sa Quezalco 1. Ito po ay tungkol po doon sa isang insidente po ng merong nag-spark na kuryente mula po doon sa poste po ng market office. At bukod po doon ay meron din po sanang lilinawin tungkol po doon sa hindi magkaigi na lagi na lahong sirang fuse box doon na may tinatawag silang 3-phase, 2-phase na sana po ay may paliwanag po ng pamunuan po ng Quezalco. Andito rin po ang kinatawan po ng MGSO para naman po doon sa ating electrical engineer. Hindi ko lang po alam kung naandito na po. Wala pa po ano. Andito po panauhin po ng mga kawani po ng Quezalco, kagalang-galang na taga-Pangulo. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Thank you po Mr. Chair. Hinihiling ko po ang suspension of the rules para po mabigyang oras ang ating pong mga bisita. Suspension of the rules seconded by Konsehal Revy Masangkay. Kinikilala po natin ang ating mga bisita mula po sa ating nagbibigay liwanag, mga taga Quezalco 1. Sino po ang pwede po na dito na po. Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po kami ngayon upang linawin kung ano po yung magiging mga katanungan doon po sa nangyaring insidente sa palengke. Kasama ko po dito yung sa aming metering supervisor, si Engineer Patrick. Kasama rin po namin yung sa meter inspection head namin, si Engineer Edison. Kasama ko rin po yung area foreman po dito sa Tagkawayan, si Foreman Ben Baluloy. Kasama din po namin yung dalawa naming inspector, si Sir Kim at si Sir Joel. Ako nga po pala si Gerald Bautista, Engineering Manager po ng Quezalco 1. From Pitogo po kami lahat. Maraming salamat, sir. Babasahin po ng ating kalihim yung pong sitwasyon ng pagkakapatawag po sa pagkakaimbita. Mr. Chair, if I may, ang naging problema po kasi, humingi po ako ng tulong po sa Sangguniang Bayan to have a resolution being the market man and market supervisor. Ang nangyari po kasi, Mr. Chair, ay ganire. Yung poste po na nandun po sa pagitan po ng dalawang bakery at pagitan rin po ng opisina po ng market management ay matagal na po naming hiniling sa pamunuan ng Quezalco na mapalipat po yung poste. Una po ay nasa loob po siya ng isang pavilion o yung commercial bay complex kung tawagin, at yung mga kuryente po ay salasalabid na po, Mr. Chair, kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Ito po ay kung makikita po ninyo yung kuryente galing sa metro ay tumutulay po at nakatali lamang po doon sa downspout ng mga building o ng mga stalls. Kaya po ang sabi po nung nakausap namin, ito raw po ay obligasyon ng munisipyo. Bagamat nakikita ko yung poste po pagka nasa loob po ng bakuran ng palengke, at ganun pa po yung parang octopus wiring na po, pati po yung mga metro doon po ay akala nyo naglalaglagan na po na hindi po
hindi na po yun, ibig sabihin, delikado na po yun. Maski po ako hindi masyadong marunong sa kuryente, delikado na po yun kung sakasakali po at magiging mitya po ng sunog. Yun po yung unang issue. Sino po ba ang may responsibilidad na maglipat noong poste na yun? Yun lang po ang tanong ko. Munisipyo po ba o Quezalco? Una pong tanong po yun, Mr. Chair. Sir. Maganda umaga po ulit. Yung pong paglilipat ng poste, sa amin po yun, sa Quezalco. Kung matatandaan po natin, nagkaroon po kami ng inspection, siguro po earlier part ng 2024, na nakita po namin na nandun nga po yung poste natin sa gitna. Nag-recommend po kami na mailipat po sana sa labas. Kaya lang po, hindi po kami pinayagan na mailagay siya dun sa may malapit sa daanan. Kasi ang sabi po sa amin, makakaharang siya sa daan ng tao. Mr. Chair, ako po ang market supervisor. Hindi ko po alam na nagdesisyon yata ako ng ganun. Pero sa tingin ko po, mas nakakaharang po yung poste ngayon. Kung makikita niyo po, sa daanan ng tao, napakadelikado po. Dalawang bakery yung kapitbahay. Wala po akong natatandaan na hindi ko kayo pinayagan na maglagay doon, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Bomel Devero. Good morning po sa ating lahat, taga-Pangulo, sa ating pong sekretary, sa ating pong taga-Quezalco. Paglilinaw lang po yung aking katanungan. Ano po yung pinag-uusapan nating poste? Poste ng Meralco o meter base? Yung poste ng pinagtatayuan ng metro? Yun lang po, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may, yun po ay poste ng Quezalco. Yan po yung bakal po ba yun na mataas na pinalusot po sa pagitan po ng dalawang balisbisan ng bubong. At doon po nakakapit po lahat ng metro nung buong Commercial B Complex. Na kumbaga po, ang lagi pong sinasabi ng Quezalco, I understand naman po mula po doon sa metro, pataas ng poste, sagutin nila. Yun po ang laging sinasabi. Ngayon po, yung poste po na merong metro, papunta naman po sa mga stalls, ang nangyayari po, Mr. Chair, ay dumadaan po doon sa kisame. Itinatali na lang po sa downspout po ng stalls. So, nung nasabi namin yun sa kanila, na-report namin sa kanila, wala pa pong incident ng pag-spark. Nung mag-spark po, Mr. Chair, para po itong mitya na dumaan po sa parang 4 na stalls bago pumutok po dun sa isang stall. So, ang sabi, pagkaganon po, ay sa amin na pong balikat nakaatang. Pero kung sa akin naman po, yung suggestion na ililipat po sa labas, ay palagay ko po mas malinaw po yung pagkakabit po nila ng approach po papunta doon sa stall kaysa po doon sa dumadaan po doon. At magkakatabi po yung kuryenteng dinadaanan para pong release ng tren. Na pagka nag-spark yung isa, maaaring madamay yung isa. At maging baka ho, for the record po, baka maging mitya po ng sunog po ng palengke ng bayan ng Tagkawayan. Sa parte po ng Quezalco. Good morning po sa ating pong sangguniang barangay at sa inyo po, Vice. Bayan po. And kay Vice Mayor. Yung pong inspection namin, pagdating po dun sa poste, siguro sir ay mabigyan lang kami ng tamang right of way para dun sa paglilipat po ng poste. Pero gusto ko lang din po sanang ipaalala na pag po gagalawin natin at ililipat natin yung poste, yung load side po natin na tinatawag, kailangan din po nating mabago yung mga wire natin na ginagamit. Kasi exposed po yung wire natin kasi bare wire din po yun. Duplex wire. Kailangan po nating magkabit
ng cable raceway, pwede pong conduit, PVC, para nakatago na po yung mga wires natin dun po sa palengke. Kasi kahit po ilipat natin yung poste, kailangan din po nakasunod na rin po dun yung abang natin ng entrada para po sa mga metro natin. So yun po yung ipinunta namin dito para mag-inspection po kami muli and makasama namin kung sino man po ang pwede naming makasama para po dun sa tamang right of way dun sa poste po natin. And sabi ko nga po, kasunod din po nun, yung sa load side naman po, para matanggal na natin yung sabid-sabid po dun na mga kable po. So kailangan din po nating isunod din po yun. Kasi kahit galawin po natin yung metro, hindi naman po makakasunod dun sa load side natin, papunta dun sa mga entrada ng kada install, wala pa rin po kaming magagawa. Kaya kailangan po magkaulam sila. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you, Mr. Chair. Sa ating pong mga bisita na magandang umaga po. Doon po sa sinasabi niyo paglilipat po ng mga wires, sino ho ang dapat gumastos ng mga expenses nun? Yung pong sinasabi namin na load side, yun po yung sinasabi ni Secretary na mula metro papunta sa mga establishments. Kaya yun po yung sasagutin po sana ng kung sino po yung namamahala dun sa palengke. Ganun po ba? Apo. Mr. Chair, sa tingin po ba natin ay sino po ba ang kailangan gumastos doon? Ang munisipyo ba o yung mga stall owner? Yung umuupa? Opo, Mr. Chair, if I may, ang nasa kontrata po, lagi pong stall owners. Yun nga lamang po, nung abutin ko na po yun, para ho yung, nagsabid-sabid na nga po doon eh. Ngayon, kung mapagkakasunduan po sana, andito po ang ating pong MGSO, baka may pondo sila. Dahil po ang palengke, wala pong pondo sa ganun. Dapat po yan, nung ginawa yung building na yan, it was already, anong tawag dun? Nakaabang na yan. Siguro, the Kiselco will agree with me, na dapat yung nakaabang na ay hindi po ay. Ang tingin ko po'y talagang, ayun, tama po yun, duplex wire pa yung gumagapang na kuryente. So, talaga pong delikado, bukas po yung kabila nun. Ngayon po, kung ilalagay po natin sa stall owners yan, pwede namang magkaganon. Pero I think as building managers ng Tagkawayan, malaki po ang may tutulong po ng GSO. So, parang ang gagawin natin for the meantime ay ang mag-shoulder muna ng expenses ay ang GSO. Opo. Pagkatapos ay i-charge na lang sa mga... Opo. Mr. Chair, para maging malinaw po, siguro wag naman natin ituro ang MGS, magagalit sa akin si Ate Haydit, wala rin yatang pondo. Munisipyo po. Opo. Munisipyo. And then let the market management do the yung pagsingil po, dahil sila naman po talaga ang merong obligasyon yung stall owners. Ngayon po, ang malinaw lang po doon ay dapat po ay mailipat po talaga yung poste na yun. Na yun naman po ay trabaho po ng Kiselco. Ngayon, kung doon sa right of way po, being the property custodian po doon, MGSO na naman po yun, dahil property custodian po siya. Kung siya magbibigay ng right of way doon po sa poste, ay palagay ko po tanggapan po ng MGSO yun, hindi po ng market. Thank you po. Mr. Chair, kailangan na sa palagay ko po ay kailangan na talagang ma-actionan yan kasi baka ho dumating yung pagkakataon na magkamero ng sunog, saka pa tayo magsisisihan. Mas mabuti na po yung nandito na kayo para mapag-usapan ho ba kung ano ang maiging solusyon nang hindi na tayo magkamero ng problema sa susunod na panahon. Hilaman po, Mr. Chair. Magandang umaga po.
Kisel ko. Yun nga po, sundan ko po yung sinabi ni Engineer Patrick. Nandito po kami para kung sakali may makasama kami, kaya po may kasama kami inspector namin, mapuntahan yung site para makagawa po kami ng plano para po malaman din ni munisipyo kung ano yung magandang plano na gagawin doon para po safe na yung ating magiging electrical wirings po doon sa palengke. May additional pa po? May additional lang po with regards po doon sa meat section din po ng in-inspection na rin po namin. Kasi kung tutuusin po, ang isang palengke, lalo po yan ay multiple occupancy po na may kanya-kanyang service entrance. Yan po ay nakadesign talaga na meron ng raceway, meron na pong cable trays na doon po padadaanin yung linya ng kuryente. Ano po? Yung pong mga ibang bayan ay meron na po nito at isa lang po ang metro nila o kung may metro man po sila na marami, nasa isang lugar na lang po. Nagkataon lang po na ang taggawayan po dito sa atin, ito po siguro ay mga luma na ang metro ay may kanya-kanya pa silang metro dun sa pwesto nila at hindi po maayos ang pagkakakabit. Ano po? Kasi po sa mga makikita po nating palengke, lahat na po ng metro nasa labas na po yan. Wala po tayong makikitang exposed na wire. Yun po ang kulang sa atin. Ano po? Kagaya din nung sa meat section po, willing po ang Kiselco na ayusin ang linya. Ayusin po yung clustering natin, yung mga metro natin. Pero hindi po kami makakagalaw hanggat hindi rin po nagagalaw yung linya sa load side. Ano po? So yun lang po ang hiling namin. Kami po, nag-ilang beses na rin kaming pumunta dito. Nag-inspection. Kaya lang po, wala rin kaming magagawa para maiayos hanggat hindi nasunod yung load side po. Meron po tayong tinatawag na line side at load side. Line side po sa Kiselco and load side po sa may-ari po. So yun po yung gusto lang po naming sabihin. Miss Kagalang-galang Konsehal Bomel Divero. Thank you po, Mr. Chair. Sir, hello. Ang kailangan po natin ay powerhouse. Powerhouse po na doon ang lahat yung distribution ng kuryente saan man vegetable man o meat section o grocery, doon lahat manggagaling. Tama ba po, sir? Mr. Chair, if I may. Sikbong. Hindi po masyadong issue po yung sa bago po yun May service entrance po doon. Ang nagiging problema po dyan, siguro mapag-uusapan po natin ay kung bakit po napakatagal pong magbigay po ng metro ng Kiselco para po doon sa mga konsumidores niya. Yun po ang nagiging problema ko. Meron po yun. Ipinangako po sa akin ni Engineer Aquino, do hindi ko naintindihan, lahat po yun ay merong individual entry. Pero hindi po natin yun pag-uusapan sa ngayon. Ang akilaan po ay yung urgency po ng paglilipat ng poste. At aside from that, mahal na tagapangulo, ay ito pong sinasabing 3-phase at saka yung 2-phase na obsolete na raw ay 3 linggo na po akong nirereklamuhan po ng mga taga palengke dahil po yung kanila pong ilaw ay aandap-andap po at mahina po ang daloy. Hindi ko po alam kung ano po ang problema. Baka po sabihin po ng Kiselco paano ipapa-rehabilitate yun na makahabol sa 3-phase o kung ano po baga. Hindi ko po kasi alam ko kung anong naka-load po sa palengke Yung pong design ng ating metro, ganito po kasi yun, sir. With regards po dun sa mga metro din na po, maibanggitin ko na lang din po. Kasi po, yung kagaya po nung mga ibang bayan, nagpapakabit po sila ng power transformer na naka 3-phase para po sa loading ng buong palengke. Ano po? Ngayon po, isa na lang po ang binibil ni Kiselco doon. Yung pong metro na lamang po doon sa labas. Yung pong tinatawag na mother meter.
Nagkataon lang po na mayroon pang mga stall na may kanya-kanyang metro. Ngayon, yun po ay responsibility na yung mga bago nagpapakabit po, kaya siguro natatagalan dahil po hindi na malaman kung si Kiselco pa ba ang dapat magkabit doon kasi nga meron na kayong mother meter. Yun na po yung pinakang main meter na binibilan, parang nagiging sub-meter na lang po yun. Di po ba ang nangyayari, may pinakang main meter tapos may kanya-kanyang metro stall sa loob. Pagdating naman po doon sa tinatawag natin na 3-phase, 2-phase, and single-phase, ito po ay loading natin na hinahati-hati natin. Kung may motor po tayo na 3-phase, kailangan po ang transformer natin naka 3-phase po. Ngayon po, siguro po, kaya nagkaroon ng problema, breaker po natin ang nagkaroon ng problema sa palengke. Yung mga breaker din po natin, medyo luma na, kailangan na rin po ng maintenance and rehabilitation din po. Pero with regards po dun sa line side, pag nag-i-inspection naman po kami ng power, dun sa line side naman po, meron naman pong power. So sa circuit breaker po nagkaroon ng problema. Okay po, sige po. Mr. Chair, last question po from the end of from the side of the pumapayag po ba kayo ng submeter? Pangalawa po ay, kung pumapayag kayo ng submeter, ba't hindi niyo na i-suggest po yan sa engineering office ng Tagkawayan? Kasi wala po ako naririnig po na nagpapasubmeter po ang Kiselco, Mr. Chair. Ang submeter po, kung po tayo magdadagdag nga po ng load, ay ayun po yan dapat sa schedule of load na ipinasa natin sa munisipyo. Ang nangyayari po, nagkakaroon tayo ng mga dagdag na load sa kagaya po sa palengke, wala po dati nagkaroon ng bagong stall. Yan po dapat ay may approval po muna ni Kiselco at ni LGU bago po tayo magdagdag kasi po napakadelikado po na nagdadagdag tayo ng load na hindi naman po angkop dun sa ini-apply natin. Dun po nagkakaroon ng simula ng sunog. Ano po? Kaya po, pinapayagan namin yung submeter, pero yan po ay pag may multiple occupancy. Pero dapat po yan ay pinapahintulutan din ng Kiselco at ng LGU kung kasama man po talaga sa design na ipinasa. Dagdag po. Mr. Chair, may I? Sige po, kung ganun po pala, di dapat po talaga nag-uusap po ay engineering at saka po ang Kiselco. Kasi po, sabihin man po sa akin yan na ako po ang namamahala po ng palengke, hindi naman po ako ang kumukuha po ng permit para dyan sa pagpapakuryente niyan at individual nga pong pinapupunta. Ngayon ko lang po naiintindihan na kaya pala natatagalan ng pagkuha ng metro ay mayroong problema para dun sa design ng engineering ay papaalam ko na lang ho sa mayor kung ano po ang nangyayari po doon sa palengke kung ganyan ano. So very disgusting po. Wala po ako narinig na magandang sagot po sa Kiselco. Thank you very much po. Mr. Chair. Kagalang-galang Konsyal Joel Enriquez. Ang tingin ko po siguro, Mr. Chair, ay kailangan ay ang mag-usap na lang ay ang Kiselco at ang Engineering Department ng Local Government sang-ayon sa complaint ng Public Market Administrator. Kasi sila naman po nakakaalam siguro nun eh. Ang nangyari po sa nakita ko lang po ay parang yung complaint ng ating Public Market Administrator ay ipinaabot sa Kiselco at ang Kiselco naman ay bahala na makipag-ugnayan doon sa Engineering Department ng Local Government. At ang hinihiling nga po ay di sa lalong madaling panahon ay mapalipat na yung poste na delikado sa mga nangungupahan doon po sa loob ng palengke. Ano po? Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you very much po.
Good morning po, Mr. Chair, sa ating pong mga bisita ang taga Kiselco. Sec, kayo po ba ay nagkaroon na ng parehas na ocular inspection na magkasama po kayo para doon baka may mga suggestion o recommendation na pwede pag-usapan? Then from that, makapag-come up tayo ng win-win solution para sa ating problema. So I would suggest, Mr. Chair, na magkaroon po sana ng magkasabay na ocular inspection at mapag-usapan. Yun lang sa akin, Mr. Chair. Mr. Chair, none that I remember na napasama po ako sa ocular inspection. Wala po. Kaya po ako po ay hindi naman po nagrereklamo. Humihingi po ng tulong. Yes. At baka po kasi pagka nasunog po ang palengke, I am the only person liable doon po sa palengke. Kaya po I'm asking help. Kung wala po ako makukuhang help ay pag-ipunan na lang po siguro ng pera yan at na ako na magpagawa. Mr. Chair, gusto kong maghahain ng resolution na magkaroon ng joint ocular inspection ang Kiselco at the same time ang market administrator at kasabay na ho natin ng engineering as soon as possible. Kung pwede ngayong hapon, nandito na din sila para hindi mabalang yung usapin. Thank you, Mr. Chair. Sige, mamaya na natin para mapag-usapan nila ng madetalye yung mga responsibilidad ng bawat isa. Nakikita ko rin naman yung puntos ng Kiselco na hindi nga nila magalaw kasi una, right of way. Pangalawa, yung mga bago bang mga building ay kasama ba sa design. So, let the engineering be there para klaro yung pag-uusap. Tayo naman nakikinig lang doon sa kung ano-ano yung mga phase 1, phase 2, phase 3, load 1, load 2, load 3. Ang alam ko lang load sa cellphone. So yung pagkukuti-kutitap ng mga ilaw ay siguro doon nga sa mga circuit breaker. So mamayang hapon siguro, mamaya pagka ng ating session, hindi ma-motion natin na hanggat sila inarto pa kasi galing pa daw sila sa Pitogo. Okay, sir? Salamat po. Apa. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng mga empleyado ng Kiselco sa panawagan po ng Sangguniang Bayan. Meron po tayong mga sulat kagaya po ng galing po sa Office of the Municipal Planning and Development Coordinator Zoning Officer. Honorable Members, Sangguniang Bayan, Tagkawayan, Quezon. True Honorable Danilo Laluña Liwanag, Municipal Vice Mayor. Dear Sir, Madam, greetings. This is to cordially invite you to the expanded Municipal Development Council meeting on December 17. Bukas po yun, 2024, 9 a.m. at the EMDC Executive Hall, yung pong bago po nating building doon. Agenda for the meeting is the approval of the supplemental AIP number 4, fiscal year 2024, and other important matters. Your presence is highly anticipated and appreciated. Thank you very much. Truly yours, Environmental Planner Francis M. Villanueva, MPDC, EMDC Secretariat, signed, Luis Oscar Tiellasar, Municipal Mayor. Meron pa rin po kami tinanggap na sulat. Sek, mawalang galang. Tayo muna ay 5 minutes recess. Apo. Tayo po ay magpapatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Salamat po ulit, kagalang-galang ng tagapangulo. Ito pong isa pong natanggap naming sulat ay nung this is 13 po ng December. Ito po yung tungkol po doon sa Lourdes Bill. Pagbati daw po dahil sa patuloy na pagbabaliwala ng tagapagkilos ng Lourdes Bill Project at mga opisyalis ng Lourdes Bill Homeowners Association sa aming petisyon at hiling na maibalik ang aming membership fee at advance deposits. Kami na nakapirma sa ibaba
at mga miyembro ng Lordsville Homeowners Association may hiling na sa pamamagitan ng inyong tanggapan ay aming makausap ang mga sumusunod na individual para sa madaling pagproseso at pagtatakda ng panahon para maibalik ang aming membership fee at deposits. Si Mr. Marvin S. Noveno ng Barangay Santa Cecilia, Mr. Rafael Junido ng Barangay Santa Cecilia at Mrs. Rachel Custodio Hason ng Barangay Santa Cecilia. Kalaki po nito ang aming petition for immediate refund of membership fees and deposits para sa inyong referensya. Ang may lagda po ay si Ginoong Maki Borromeo, Gabriel Ragay Jr., Dennis S. Vergara, Rodalyn B. Hordan, Jeneline M. Hason, Camille Bolivar. At yung pong petition for immediate refund of membership fees and deposits ay nakapirma po ay 100 pong miyembro po ng Lordsville. Meron po tayong aprobahan po ngayon na dumaan po sa committee hearing kanina umaga. Mahinta Supplemental Budget Number 1, Manato Central Supplemental Budget Number 1, SK Concepcion Supplemental Budget Number 1, SK Laurel Supplemental Budget Number 1, SK Payapa Supplemental Budget Number 1, San Vicente SK Supplemental Budget Number 1, SK Candalapdab Supplemental Budget Number 1, Manato Central SK Supplemental Budget Number 1, SK Malbog Supplemental Budget Number 1, at annual budget po para sa calendar year 2025 ng Concepcion at ng San Roque. Meron din po ditong kahilingan ng mga manggagawa po ng ating munisipyo, kapasyahang magalang na hinihiling sa punong bayan Kagalang-Gala Luis Oscar T. Eliazar na maibigay ng in cash ang lahat ng mga bonuses at mga benepisyo na matatanggap ngayong Disyembre 2024. Yun lamang po. At yun po palang email po sa akin, chat po sa akin po ng Kagalang-Galang Port Salambides na yung pong ating pong kasispalan barangay ordinances na bumibilang po ng mahigit po yatang 20. Opo, ay ipagpapaliban na po muna dahil po sa abalang aktibidades ng barangay at saka ng Sangguniang Bayan. Salamat po, Kagalang-Galang ang Tagapangulo. Salamat po sa pagpapahiram ng ating speaker, Mr. Secretary. And Merry Christmas na rin sa iyo. Kagalang-Galang Konsehal Riby Masangkay. Maraming salamat po, Vice Mayor Danny Liwanag. Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Bayan, sa atin pong mga kababayan. Magandang hapon na pala. Kanina pong umaga ay nagdaos ang komitiba ng appropriation na dininig po ang iba't ibang kahilingan ng 12 barangay. Ito po ay supplemental budget ng Sangguniang Barangay at supplemental budget ng Sangguniang Kabataan. At ito naman po ay dumaan na sa masusing pag-aaral ng Local Finance Committee. Kung kaya po, base sa mandato ng Local Government Code, ito po ay nireview ng komitiba at para po pagtibayin ngayong umagang ito. Ang Sangguniang Barangay Supplemental Budget Number 1 ng Barangay Mahinta, kahilingan na mapagtibay na nagkakahalaga ng 660,473.99 centavos. Supplemental budget ng Barangay Mahinta ay pinangaluhanan ng Kagalang-Galang Konsehal Bomel de Vero. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Ganun din po ang supplemental budget number 1 ng Barangay Manato Central na nagkakahalaga ng 1,360,092 centavos .54 centavos. Supplemental number 1 ng Manato Central ay pinangaluhan po ng Kagalang-Galang Konsehal Tilit Guban. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay.
Ganun din po ang Sangguniang Kabataan Supplemental Budget number 1 ng Barangay Manato Central na nagkakahalaga ng 924,503.17 centavos. Sangguniang Kabataan ng Manato Central, budget ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay pinagtitibay. Supplemental Budget number 1 ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Concepcion na nagkakahalaga ng 860,000 pesos. Supplemental budget ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Concepcion ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala SK Angela Salombides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay pinagtitibay. Supplemental Budget number 1 ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Laurel na nagkakahalaga ng 861,000 pesos. Supplemental budget ng Sangguniang Kabataan ng Laurel ay pinangaluhan ng kagalang-galang Botok Magpantay. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay pinagtitibay. Supplemental Budget number 1 ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Payapa na nagkakahalaga ng 897,000 pesos. Sangguniang Kabataan Supplemental ng Barangay Payapa ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po ba ang pagtutol? Kung wala po ay pinagtitibay. Supplemental Budget number 1 ng Sangguniang Kabataan ng Barangay San Vicente na nagkakahalaga ng 732,000 pesos. 732,500 pesos. SK ng Barangay San Vicente, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Josie Wagan. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay pinagtitibay. Sangguniang Kabataan Supplemental Budget number 1 ng Barangay Kandalapdap na nagkakahalaga ng 394,000 pesos. Barangay Kandalapdap, Sangguniang Kabataan Budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay pinagtitibay. Supplemental Budget number 1 ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Malbog na nagkakahalaga ng 635,000 pesos. Sangguniang Kabataan ng Barangay Malbog Budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Choi Eliasar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay pinagtitibay. At ang pahabol po ng Barangay Santa Cecilia na kanina din lang po natin na-receive, Supplemental Budget number 2 ng Sangguniang Barangay na nagkakahalaga ng 496,000 pesos. Supplemental Budget number 2 ng Barangay Santa Cecilia ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay pinagtitibay. At para naman po ba sa annual budget ng dalawang barangay para po sa taong susunod, calendar year 2025, ang Barangay Concepcion na nagkakahalaga ng 2,805,349.27 centavos na nakapaloob po dito ang kanilang personal services at iba't ibang programa para po sa kanilang barangay. Annual budget ng Barangay Concepcion ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Tilit Guban. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay pinagtitibay. Ganun din po ang annual budget for calendar year 2025 ng Barangay San Roque na ito po ay dinaluhan ng buong Sangguniang Barangay sa pangunguna ni Kapitan Eddie Hernandez na nagkakahalaga ng 2,467,453.63 centavos. Annual budget ng Barangay San Roque ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Ako po, Vice, ay nagpapasalamat sa miyembro ng Sangguniang Bayan na lagi pong sumusuporta at dumadalo kapag nagkakaroon po ng committee hearing pagdating po sa budget ng mga barabarangay. At isa pa pong kahilingan ng ating mga kasamahang empleyado na kapasyahang magalang na hinihiling sa punong bayan, kagalang-galang Luis Oscar T. Eliasar na
maibigay ng in-cash ang lahat ng mga bonuses at mga benepisyo na matatanggap ngayong December 2024. Maraming salamat po. Resolution po. Para po sa napakagandang balita na minumungkahi ay pinangalawahan po ito ng lahat ng sangguniang bayan na may pusong maglingkod sa ating mga empleyado. Merry Christmas po. Sabay bati ng Merry Christmas sa kanilang lahat. Kagalang-galang Konsehala Josie Wagan. Okay na to. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Vice. Magandang umaga po sa ating po mga kababayan. Samahan niyo po ako sa pagpapasa po ng kapasyahan ng pagkilala sa ating pong retired Civil Register Head, Mrs. Concepcion Matibag Mestidio, na nakasama po ng pamahalaan lokal ng bayan ng Tagkawayan sa migit kumulang po ng 4 na dekada, 4 na taong serbisyo. Sapagkat simula bilang accounting clerk sa Treasury Office hanggang naging junior management and audit analyst sa Mayor's Office, ay nakakitaan po siya ng husay at galing at tunay na dedikasyon sa kanyang pagtatrabaho. Sapagkat sa kanyang ipinakitang inisyatibo at mga katangiang kailangan, ay naging personal officer designate siya hanggang maging hepe siya ng MCR Office or Municipal Civil Registrar. Sapagkat mula sa simpleng kawani hanggang maging head ng MCR ay naging mabuting halimbawa at tunay na ehemplo ng isang pinuno na may pagmamahal sa ginagawa, may malasakit sa kapwa, may malasakit sa kapwa at sa mga kawani at higit sa lahat sa ating mamayan at sa mga mamayan ng mga karatig bayan. Pagkilala yan, diba? Ako ay napakwento. Pagkilala po at pagpupugay sa ating kasamahang Head of Office, Ma'am Connie Mestidio, ay pinangalawahan po siyempre ng lahat ng ating kagalang-galang na sangguniang bayan. Happy birthday na rin yan. Isa pa po, Vice. Sa ating pong isang kawani na rin po, kapasyan po ng pagkilala sa isa pa rin nating kawani sa MSWD, kay Mrs. Yolanda Libaw Satira, na nagsilbi din po sa loob na humigit kumulang 3 dekada rin po, 30 taon bilang daycare worker. Sapagkat kahangahang gawain ng isang daycare worker, ang maging pangalawang nanay ng mga kabataan nagsisimula pa lamang tumungtong ng silid-aralan. Sapagkat ang kahinahunan, kapakumbabaan, pagtulong at paggabay ng isang daycare worker ay sa tulong ni Ma'am Satira ay isang pambihirang gawain na gampanan ng ating retiradong daycare worker sa loob po ng 3 dekada. Pagkilala po at pagpupugay sa ating kasama maglilingkod sa ating pamahalaang bayan kay Ma'am Yolanda Satira ay pinangalawahan po ng lahat ng sangguniang bayan. Salamat po. Kagalang-galang Konsehala SK Angela Salombides. Maraming salamat po, Vice. Isang resolution po na nagpapahayag ng taus-pusong pasasalamat sa Stan Academy para sa pagbibigay oportunidad sa mga kabataan na ginanap po ng opening ng Sabado po sa pangunguna po ni Congressman Attorney Mike Tan at Gobernador Dr. Helen Tan po. Ang mungkahi po ay pinangalawahan po ng lahat ng sangguniang bayan. Konsehal Port, diba? Kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Dami Parang manifestation. Mr. Chair, from the Office of Municipal Disaster Risk Reduction and Management, ito po ay regarding po sa contingency plan na binuo nung nakaraang
kung hindi po ako nagkakamali ay October, sa Sariaya po, na binuo po yung contingency plan, kasama ho ang MDR Council. So, at ito po ay naaprubahan na din po nitong nakaraan sa Council. So, ako po ay nagpapasok ng isang resolution, resolution approving contingency plan for 5 identified hazard. Contingency plan for typhoon, contingency plan for COVID, EID, contingency plan for flood, contingency plan for storm surge, at ang huli po ay ang contingency plan for landslide. Yun lang po, Mr. Chair. Ang mungkahi po para sa ating contingency plan sa 5 aspeto na nabanggit ay pinangaluhan po ng ating buong sangguniang bayan. Isa pa po, Mr. Chair. Isa pong resolution ng pakikidalamhati at pagkilala sa yumaong dating konsyal ng bayan, Cesar Magsino, na namayapa po nitong nakaraang linggo. Bilang isang dating konsihal, siya po ay ating kinikilala na bilang isang lingkod bayan. Resolution po para sa pagkilala at pagbibigay-pugay po sa ating dating kasamahan, Sir Cesar Magsino, ay pinangaluhan po ng lahat ng bumubuo ng Sangguniang Bayan. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Yan na. Salamat, Mr. Chair. Kung wala na hong mga mungkahi ang ating kasamahan, ay hinihiling ko po ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong. Mungkahi po na pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal SK Angela Salombides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong at kasama na po ang aking paalaala na nalalapit na po ang araw ng Kapaskuhan. Kayo po ay magpapapasko sa akin.